Hello everyone! Welcome to the Four Corners. By the way, I'm Ken. And siguro in this episodes, let's talk about the consolidation chemotherapy and the conditioning chemotherapy which I am at right now. So, last episode, maybe episode 5, napag-usapan natin about the induction chemotherapy. So, hindi ko kasi naituloy yung consolidation chemotherapy yung differentiate nun, pati nung pinagdadaanan ko ngayon, which is the conditioning chemotherapy. So let's try to talk about it. Let's try to differentiate uh, the different chemotherapy treatment. Kung ano, para saan ba sila? Ano ba yung mga effect nila sa katawan natin? So let's try to dig in. So way back lang, balikan lang natin yung ano nun, yung induction chemotherapy. I think isa na yun talaga sa mga masasabi nating worst experience siguro, pinaka-worst sa lahat ng treatment ng chemotherapy na pinagdadaanan ko because doon natin naramdaman lahat ng mga side effects pati yung mga infections. So doon kasi tayo talaga nagka-problema sa induction chemotherapy. So nandun yung hirap sa paghinga, nandun yung pagdumi ng dugo, so nandun yung ano pa ba yung nandun, mga na-experience natin doon. Yung hindi tayo, mga pamamaga natin sa mga kamay, mabibilis, mga sugat dahil nga sa suero na nilalagay sa atin. Pero during consolidation chemotherapy naman, hindi naman siya ganun. Hindi naman ganun yung naramdaman ko during consolidation chemotherapy. Okay? So, yung induction chemotherapy, ang primary goal ng induction chemotherapy is for us to achieve remission state. So pag sinabing remission state, dapat as in wala na, wipe out yung mga leukemia cells sa katawan natin. So yun yung remission state. So yung consolidation chemotherapy naman, which is pinagdaanan ko, dalawang consolidation chemotherapy. Because if hindi nga daw tayo magpa-transplant, ang plano is 4 na consolidation chemotherapy. So ang consolidation chemotherapy naman is to remain the remission state, parang to maintain the remission status of your body. So, yun yung pinaka-goal ng consolidation chemotherapy ko. So, kung may mga natirang leukemia cells, kung may mga natirang cancer cells sa katawan na hindi na nade-detect ng machine or ng test whatsoever, yung consolidation chemotherapy yung parang nagte-take care nun. Siya yung gumagawa ng yung treatment na yun yung gumagawa ng paraan para ma-wipe out yung mga yon. Okay? So, compared sa dalawa, induction and consolidation chemotherapy. So, high-dose chemotherapy yung consolidation chemotherapy compared sa induction chemotherapy. Sa induction chemotherapy, ang ginamit sa aking gamot doon is cytarabine and idarubicin. 7+3, I think. Tapos, yung sa consolidation chemotherapy naman is cytarabine na lang. Pero high-dose cytarabine. So, during consolidation chemotherapy naman, because we are in the remission state, so walang cancer cells sa katawan natin, it is much easier for us to bear the chemotherapy treatment. So, walang problema, nagkaroon smooth yung consolidation chemotherapy natin. Basta ang mahalaga, kumain lang na kumain, hanggat maaari, hanggat may gana tayong kumain lang na kumain during consolidation chemotherapy. And mag-ingat pa rin sa infections, lalo na kasi yun talaga yung number 1 kalaban natin because we are immunocompromised during this treatment. Our blood counts will go down as low as 0, 0.5, 0.7, something like that. And then darating po talaga tayo sa point na sasalinan tayo ng dugo. So you better have siguro kung meron kayong kakilala o meron kayong mga kaibigan na pwede mag-donate ng dugo, yun, much better, lalo na kung kaparehas yun ng blood type. Siguro, since nandito na rin tayo sa topic na to ng blood donations, I would like to thank din dun sa mga tao na rin siguro na nag-donate din ng dugo para sa akin. Yung mga tao na nagbigay ng oras nila to donate their blood, their time for me. Yung ginagawa niya po yun, hindi lang po yun basta dugo. Buhay po yun nasasalba ng mga dugo na yun. So, kayo, I encourage everyone kung sino man nanonood nito na donate blood. Kasi hindi nyo alam kung gaano kalaki, gaano kalayo yung mararating ng dugo nyo. Maraming taong nangangailangan.
So, going back to our topic. So, sa consolidation chemotherapy, katulad ng sinabi ko, is to maintain the remission state on our body. So, kung remission tayo, as far as I know, wala tayong problema. Okay? These are just parang preventive measures yung ginagawa natin para hindi bumalik agad yung cancer cells. Because, as we all know, yung AML kasi, there's a high chance ng relapse. When you say relapse, is yung pagbalik ng cancer cells sa katawan natin. That's why kahit na remission state tayo ngayon, we opt to do the transplant treatment para malesen yung chances, yung probability ng pagbalik ng cancer cells sa katawan natin. Okay? So, yun, parang halos kung compare ko siya sa induction chemotherapy, parang wala nang tatalo sa induction chemotherapy. Sobrang toxic ng induction chemotherapy, to be honest. So, sa consolidation, parang, let's say, more chill. Ganun. Mas chill siya. So, hindi ka masyado mahirapan as long as you follow your doctors, you follow your nurses, okay? Tapos, avoid talaga yung mga infections. So, kung ano yung sinasabi nila, sundin natin. Ganun. And syempre, be vigilant din syempre. Be vigilant din. Kung sa tingin nyo may mali, kung may tingin nyo hindi nyo alam, magtanong. Okay? Walang masama magtanong. Okay? So, ngayon naman, pag-usapan natin yung conditioning chemotherapy, which is I am right now. Ngayon, nandito tayo sa admission office. Nandito tayo sa room sa CTU, room 1. Okay? And then, ano na ba ngayon? Today is Saturday, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Day 5. Day 5 na tayo. Day 5 ng ating stay dito sa CTU unit. And nakatapos na ako ng ilang chemotherapy. Since Wednesday na akong chemotherapy, that was 1, 2, 3, 4. 4 na chemotherapy. Then tomorrow, Sunday, will be my last chemotherapy. Hopefully. Kasi ang plano, the transplant is estimated to be scheduled in Tuesday. So, I need your prayers, guys. I need your prayers na maging successful yung transplant na ito. Maging okay. To those people who are praying for me, thank you so much. Maraming salamat. And our Lord, our God will give back all the glory, all of it sa inyo. Okay? Siyempre, kung may kakayahan ako, bakit hindi? Bibigay ko rin sa inyo. Okay, going back. Okay, so, yun. Yung conditioning chemotherapy naman na pinagdadaanan natin ngayon, mabalik lang tayo, this is a high-dose chemotherapy. Yung gamot natin is yung busulfan. So, mga first day, wala naman ako nararamdaman. Okay naman siya. But, siguro nag-spike yung effect niya. Kasi expected ko, yung effect ng chemotherapy after 7 days. Itong busulfan na to, after a few days lang, isang araw lang ata, nung morning nung Thursday, nagsuka na agad ako. Yeah. I think Thursday or Friday, nagsuka na agad ako. Friday. Nagsuka ako ng umaga. And then naulit na naman siya ngayong Saturday ng umaga. Nagsuka na naman tayo. And yung suka na yun kasi, yung suka na kung ano yung kinain mo, yun yung ilalabas mo. So, hindi kasi maganda yun eh. Yung problema kasi, yung dapat na nutrients na kukunin ng katawan natin for the chemotherapy is na nasusuka natin. So, yung mga nutritionist natin dito, they are really alarmed because of what happened. So, they already advised me na kailangan kumain pa rin hanggat kaya. Kasi nga, kung hindi, maglalagay sila ng mga nutritional supplements, maglalagay sila ng suwero sa ilong natin, ng IV, para dun padaanin yung mismong mga pagkain, yung nutrients. So, ayaw natin mangyari yun. So, as much as possible, we try to eat, okay? We try to give our body nourishments for this battle. And ganun din kayo. If ever na kung pinagdadaanan nyo rin to, or pagdadaanan nyo yung chemotherapy, always eat. Try to eat as much as you can. Kasi doon kasi nanggagaling yung lakas ng katawan nyo to fight the cancer as well as yung chemotherapy kasi malakas din siya kumain
ng lakas. So maganda may energy tayo. More protein. Yun yung pinaka ano doon. Okay? So, yun kasi yung pinaka side effect sa akin. Tapos yung alam niyo yung parang umaakyat dito sa dibdib yung sakit ng tiyan mo. Hindi siya sakit eh. Parang alam mo maduduwal ka talaga. Pinipilit kong hindi maduwal, hindi masuka pero hindi eh. Nandito na talaga. Pag sinuka ko siya, saka lang gaganda yung pakiramdam ko. So, meron naman silang mga binibigay dito ng mga gamot. Mga ang tawag sa ganun? Prophylactic drugs, mga preventive drugs para if ever na may, alam kasi expected naman nila yun na magsusuka ka eh. So, meron silang binibigay naman na yun. And ngayon, binigyan ako ng mas malakas na dosage ng gamot. So, ngayon medyo okay naman ako kaya nakakapag-video tayo ngayon. Na okay naman ako ngayon. Hindi na ako nasusuka. Yung kinain ko nung dinner, hindi ko naman siya nasuka. So, hopefully magtuloy-tuloy siya tomorrow morning. So, yun lang. Pinaka-advice ko, kain lang tayo ng kain. And mag-reach out tayo dun sa mga ano natin, sa mga friends natin or yung mga family natin. Ma-add ko lang no yung mga nangamusta pala sa akin, mga friends ko from high school. Yan. Grabe, tagal na namin din nag-uusap pero yun nalaman nila na yun nga, yung situation natin right now. They notify me, they PM me. And yeah, alam mo yun, it boosts your morale, okay? It boosts your confidence na kahit pinagdadaanan ka ngayon. Yung mga simple messages, it really helps. It really helps. Sa mga nag-message sa akin, sa mga kaibigan ko dyan, sa mga tropa ko, yeah. Thank you so much, guys. Hindi nyo alam yung mga messages na yan. They are really helpful. Lalong-lalo na ngayon na may battle tayong pinagdadaanan. And, syempre, since nandun na rin tayo sa siguro I'll take this chance na rin to thank those people na tumutulong sa amin. Siyempre, ngayon kasi currently yung kapatid ko, she's yung donor ko, which is my sister, na-discharge na siya ngayon and almost magkano, laki rin ng babayaran. Pero dahil nga sagot ng gobyerno, okay, wala siyang binayaran. So almost 400,000 na siguro yun. Pero wala siyang binayaran dun sa amount na yun. So thank you so much. So nagwo-work naman yung government natin. Nagwo-work naman yung healthcare system natin. Kaso yun nga kung may mas igaganda pa, kung may mas ibibilis pa sana, please gawin po natin kasi yung oras kasi hinahabol kapag may sakit ka eh. Hindi naman yung kung ano lang buhay kasi nakataya doon. So yung bilis natin, yung efficiency natin sa pagtugon sa health ng bawat isa ng mga Pilipino, it really matters. Okay? So yun, halos wala siyang binayaran ngayon, nakalabas na siya. To my sister ngayon, nagpapagaling na siya. To my sister, thank you so much. Kasi grabe, no? Hindi mo ma-imagine. Yung stem cell ng sister ko ngayon na-harvest na-freeze na ngayon. Tapos, will be transplant to me on Tuesday scheduled. So, hopefully, maging okay yun. Maging smooth, maging okay lahat. And, wala nang mga side effects na mangyari pa. So, ngayon kasi okay. So, salamat din. Shoutout ko na rin siguro yung mga nurses sa 3A, sa mga nag-alaga sa kapatid ko. Thank you so much. Thank you sa pag-aalaga, sa pagtutok sa kapatid ko, sa sister ko. And yeah, sa akin din kasi ako rin nilalagaan din nila ako nung nagko-consolidation chemotherapy ako dun sa 3A. So thank you so much. Thank you guys. And you're really doing God's work. Okay? And yun, ngayon nakauwi na siya, magpapalakas na siya ngayon. So, ang battle na ngayon is nasa akin na ngayon. So, lahat naka-focus na ngayon yung treatment nasa akin na. So, it's up to my body. How will my body adapt to that stem cell? So, hopefully, that stem cell will, and no, hopefully, but probably that stem cell will give life to my bone marrow. Kasi right now, kinikil talaga nung chemotherapy yung lahat na nasa bone marrow ko. So, yung magsasalba doon is the stem cell of my sister. So, yan. Yun yung pinaka natin both nung na yun.
So, ngayon, conditioning chemo pa lang tayo. So, yung mga takeaway side effects ko lang naman ngayon na nararamdaman is yung pagsusuka. Yan. Yan, number one yan, pagsusuka. Tapos, groggy sa gamot kasi ang dami kong gamot na iniinom. Sobrang dami. And then, yung siguro pagkahilo ng konti. Kasi ang daming gamot eh. Pagka inom mo ng gamot, dahil nga groggy ka, gusto mo na lang mahiga, matulog, parang sakit ng ulo mo. Tapos biglang aakyat dito yung kinain mo sa tiyan mo, kailangan mo isuka, suga, parang ganun. So, sana ngayon mabawasan na. So, yun lang naman yung mga pinaka-prominent na nararamdaman ko because of this conditioning chemo. So, ma-add ko lang, no? Nung consolidation chemo, hindi ako nagsusuka po. Kasi sabi ko nga, chill lang and smooth lang yung consolidation chemo eh. So, ngayon ko lang ulit to naramdaman sa conditioning chemo, which is really expected. And they expect na maging worse pa daw. That's why they gave me the high-dose medicine for the vomiting. Yeah. So, I think that's all for the update today. And thank you, everyone. Thank you for those people who are watching. Stay safe, and I love you guys. So, before we end, a big shout out first to Hume Shero, our commenter of the day. Hi!